Hello po. Hindi po kayo tatayo, kayo po yung instantly. Pinapalakpakan po lang namin kayo. Tita Pilita! Nakakagulat. How are naman. you po? I'm fine, thank you. And thank you very much, Vice. It's a pleasure for me to be here na hurado kasama itong mga #1 singers in the world today. Yes. Magandang araw mga kaibigan. Sa araw na ito, sabay-sabay nating balikan ang makulay at makasaysayang buhay ng isang alamat sa musikang Pilipino, si Pilita Corrales. Isang tinig na kinilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asya. Isang reyna na sa huling sandali ay iniwan tayo ng payapa. Tunghayan natin ang kanyang paglalakbay mula pagkabata sa tugatog ng tagumpay hanggang sa kanyang tahimik na pamamaalam. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Pilar Garrido Corrales noong August 22, 1939 sa lungsod ng Cebu. Isang anak ng mag-asawang may dugong Kastila at Pilipino, lumaki si Pilita sa isang konserbatibong pamilya na may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Nag-aral siya sa Colegio de la Inmaculada Concepcion sa Cebu at kalaunan sa La Consolacion College sa Maynila. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ng kanyang pamilya na siya ay maging isang dentista, mas pinili ni Pilita ang musika. Isang desisyong babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Hindi inaasahan sa kanyang pananatili sa Australia na diskubre si Pilita matapos manalo sa isang singing competition. Dito nagsimula ang kanyang international career. Siya ang kauna-unahang Pilipinang naging regular sa isang banyagang TV show, An Evening with Pilita, sa Channel 7 Australia. Isinulat niya ang kasaysayan noong 1950s nang siya ang unang Asyano na nagtala ng kanta sa Australian pop charts. Ang kanyang signature move na backbend habang umaawit ay naging kanyang tatak at pinagkakakilanlan sa entablado. Pagbalik niya sa Pilipinas noong dekada 60, bumuhos ang tagumpay. Ang kanyang mga awitin tulad ng A Million Thanks to You, Kapantay ay Langit at Dahil Sa'yo ay sumikat hindi lamang sa bansa kundi sa buong Asya. Naging pangunahing mukha siya ng mga variety shows gaya ng Bagong Kampeon, kung saan isa siya sa mga hurado at host. Dito niya nadiskubre si Regine Velasquez na ngayoy kilalang Asia's Songbird. Sa kabila ng mga tagumpay, hindi rin naging madali ang personal na buhay ni Pilita. Nalink siya kay Eddie Gutierrez at nagkaroon sila ng anak na si Ramon Christopher Gutierrez. Isa ito sa mga pinakainit na showbiz topics noon. Naranasan din niya ang pagpanaw ng ilang mahal sa buhay at dumaan sa mga emosyonal na pagsubok. Ngunit nanatili siyang matatag, nakangiti at patuloy na umaawit, isang patunay ng kanyang tibay bilang tao at bilang artista. Sa kabila ng edad, patuloy pa rin sa pag-awit si Pilita sa concerts, TV guestings at bilang hurado sa mga singing competitions. Ngunit nitong April 12, 2025, sa edad na 85, na maalam na ang tinig ng Asya. Ayon sa kanyang mga anak, si Pilita ay pumanaw ng payapa habang natutulog sa kanyang tahanan. Wala siyang dinanas na matinding karamdaman, isang tahimik at marangal na pag-alis. Inilagak ang kanyang labi sa Heritage Park sa Taguig at binigyang pugay siya ng mga kapwa-artista, tagahanga at buong sambayanan. Sa kanyang pagpanaw, hindi lamang isang ina, lola at kaibigan ang nawala, isang kayamanang pangkultura ang tuluyang na maalam. Ngunit habang patuloy nating pinapakinggan ang kanyang mga kanta, nananatiling buhay si Pilita Corrales sa ating alaala. Muli nating alalahanin, pahalagahan at ipagdiwang ang buhay ng Asia's Queen of Songs. Kung kayo rin ay humanga sa kanyang galing at puso, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang kwento ni Pilita para sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat
At 1,000,000 pasasalamat sa iyo, Pilita. Kung gusto mong gawin itong voice-ready format o may specific kang gusto idagdag, sabihin mo lang. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom